Korean national team players lumalaro sa kanilang national team na 3,000 pesos lamang ang bayad at ang posibleng dahilan ng di paglalaro ni Kai Sotto sa Gilas Salamin. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So konting pahinga lang para sa ating national team players dahil next month muli na naman babalik sa aksyon ng mga ito para sa second round ng World Cup Asian Qualifiers kung saan ay mas magiging dikdikan ng mga laban dahil sa paglalaban ng slot patungo sa World Cup. At tulad nga ng problema ng ating national team ukol sa mga malalaro ay halos pareho ang hinaharap nating problema ay ang national team ng Korea na walang naturalized player at 50-50 pa ang paglalaro ng isa sa kanilang mga star player sa team na si Lee Yoon-jung. May mga bali-balita kasi na posibleng makakuha ito ng isang short-term contract sa NBA. Maganda kasi na ipakita nitong performance sa ongoing event ng NBA na Summer League. At speaking of national team, alam nyo ba na malaking sakripisyo pala ang ginagawa ng mga Korean national team player kapag lumalaro sila sa kanilang pambansang kupunan? Well, maliban sa pagod at posibleng injury, ay sobrang baba lang ng natatanggap nilang kabayaran sa paglalaro nila sa kanilang pambansang kupunan. Ayon sa isang legit Korean basketball insider sa Twitter ay nasa 54 USD o estimated na nasa 3,000 pesos lamang ang natatanggap na daily allowance ng mga ito. Yes, tama kayo na narinig mga ka-hoops. Pero kita naman natin kung gaano ka-agresibo ang mga Korean na manalo sa mga FIBA basketball event, di ba? Even ganito lamang kaliit ang kanilang kinikita kung ikukumpara sa salary na makukuha nila kung mananatili na lang sila sa kanilang mga mother teams. Dahil dito ay natabigan dating naging interview ni Gilas head coach Tim Cone na hindi nga daw talaga ganung kalaki ang nakukuha ng mga national team players sa paglalaro sa kanilang mga pambansang kupunan. Bagay na binabatikos kay Kai Sotto kaya hindi ito lumaro sa ating national team last FIBA window. Well, sa tingin ko ay hindi ito ang malaking dahilan dahil nga kilala si Kai bilang isang makabayang malalaro. Remember yung NBA G League Pathway Program na Team Ignite, hindi ba? Pinagpalit ni Kai ang stint niya doon at possible best NBA shot para lumaro sa Gilas. Sa ngayon bilang isang bagong kasal at future daddy ay sapat ng dahilan upang hindi makita si Kai sa kanyang mga national team duty. Dahil sa ngayon ay mas kailangan siya ng kanyang mag-ina. At since personal niyang buhay ito, kung kaya't wala na tayong magagawa para sa kanyang desisyon, hindi ba? Anyway, mas kailangan si Kai Sotto next month ng Gilas. At good thing till now, nandito pa ito sa bansa at nagpapakondisyon. Posibleng sign ito ng muling pagbabalik laro ni Kai para sa ating national team.